Magandang umaga pong muli mga kabiyahero. Tayo po ngayon ay nandito sa B. Tamayo Street sa lungsod ng Mandaluyong. Ngayon po ay Good Friday, April 15, 2022. At kukunin po natin itong mga Bombay na nagrenta ng ating coaster upang dalahin sila doon sa White Rock Beach, doon po sa Subic, Zambales. Unang stopover po natin dito po sa Petron Gas Station sa loob ng North Luzon Expressway. Dito po sa malapit sa exit ng Pulilan. Mukhang hindi na po nila kinaya yung kanilang call of nature, kaya nag-request po sila na magkaroon tayo ng stopover. Ang bahagi po ng kalsadang ito ay bahagi nung tinatawag nung araw na tipo expressway. Medyo malaki na po ang kanyang ipinagbago. Kung noong araw po ay dati dalawang magkasalubong lang na linya, ngayon po ay magkahiwalay na at dalawa na rin po yung tunnel. Medyo safe na po siya. Dati kasi salubong doon sa iisang tunnel. Ayan, bagong-bago po yung tunnel na dinaanan natin. Malapit na po tayo doon sa mismong business district ng Subic Bay Freeport. Ayan, natatanaw na po natin mula dito sa ating kinatatayo ang kalsada, yung kabuuhan ng pinakang sentro. Nakikita po natin pati yung dagat mismo ng Subic Bay Freeport area. Ayan, kinakailangan po nating baguhin yung estilo po ng ating pagmamaneho.
Pag nandito po sa loob ng Subic Bay Freeport ay hindi po pwede yung ura-uradang pagdadrive na katulad ng ginagawa natin doon sa Metro Manila. Medyo may kahigpitan po dito at ang pattern ho ay parang sa US. Hindi na po nila pinalitan yung umiiral na sistema ng traffic nung panahon na ang mga Amerikano po ay naririto pa. Medyo matagal po na ang mga Amerikanong sundalo ay nanirahan sa lugar na ito. Ito po yung kanilang naging naval station. Isa po ito sa pinakamalaki nilang naging base militar sa labas ng Estados Unidos. Noong bago pa lang po tayo sa tourist bus, isa po kami sa mga naunang nagbiyahe dito matapos na ito po ay inabandona ng mga Amerikanong sundalo. At nang kanila po itong lisanin, napakalaki po ng dapat linisin. At yan po'y nagawa ng paraan ni Senator Richard Gordon. Siya po yung nagpauso ng voluntaryong pagtatrabaho kapalit ay trabaho kung sakasakaling yung kanyang vision ay magkakatotoo. So isa po sa bawat pamilya po sa lugar na ito ay nagbigay ng isang membro ng pamilya para voluntaryong magtrabaho sa loob ng Subic nung panahon po na ito ay hindi pa ganito kaunlad. At nakita po natin yung mga volunteer dito kung paano nila nilinis. Dahil nung iwan po ito ng mga Amerikano ay malaki po yung pinsala na idinulot dito ng pagputok ng bulkang Pinatubo. Pero makikita nyo po, malaki na po yung kanyang ipinagbago. Marami po ditong duty free shops, maraming hotel, maraming resort, may golf course, at mayroon din po ditong Subic Safari. Pwede po ninyong puntahan pag magagawi kayo sa lugar na ito. Mayroon din po sila ditong mga yachts club. At kung gusto nyong maka-experience ng pagpasok sa gubat at magkaroon ng kaunting training sa jungle survival, ay yung ating pong mga kapatid na Aita ay nagsasagawa po dito ng mga ganong parang orientation o palabas. Ayan, hindi po tayo mismo dito sa loob ng Subic Bay Freeport tutungo. Dadaan lang po tayo rito upang makaiwas po tayo ng traffic doon sa city proper ng Olongapo City. Tayo po lalabas din doon sa Calaklan Gate. Dahil yung ating resort po na pupuntahan, yung White Rock, ay malapit po mismo doon sa poblasyon po ng bayan ng Subic, Zambales, mga kabiyahero. Kung hindi pa po kayo nagagawi sa lugar na ito at gusto nyong pasyalan, marami po kayong makikita rito, katulad po ng Ocean Adventure. Mayroon din po ditong mga gawaan ng electronics, mayroon ditong auction ng mga sasakyan from light to heavy equipment, mayroon po dito. At makikita nyo rin po dito yung mga mansyon na ginamit ng mga presidente ng iba't ibang bansa na dumalo sa isang yung unang APEC Summit meeting ng mga world leaders na ginanap po dito sa Pilipinas. Panahon po yan ni Pangulong Ramos. Marami na rin pong mga factory sa lugar na ito. Ang isa lang po sa maganda rito ay talaga pong nami-maintain nila yung kalinisan. Kung kayo mahilig sa mga imported products, marami po kayong mabibili sa lugar na ito.
mga casino, mayroon din po dito. At nung araw po na nagkaroon ng problema sa paliparan, na-convert po sa isang international airport sandali, yung Subic International Airport. Pero sa ngayon po, parang wala na munang commercial flight na nangyayari sa airport dito. Ayan, napakarami pa pong mga bakanting lote. Naghihintay siguro ng mga investors. Dito po sa lugar na ito ay mayroon din pong sariling simbahan, ang simbahang Katoliko. Ayan, kung mapapansin po ninyo, kahit wala pong nagbabantay sa mga kanto ng kalsada, first stop, first to go ang labanan po dito. Pag ikaw po yung unang dumating sa kanto, ikaw po muna yung hihinto. At yung naunang huminto sa'yo, ay siya po muna yung unang aalis. Bigayan po talaga dito. At kapag nagmintis ka po, sigurado sa unahan may papara sa'yo. Medyo high-tech po yata yung kanilang monitoring na ginagamit sa lugar na ito. Pero ang kagandahan po dito, naranasan ko ng minsang nahuli, madali pong tubusin. Antimano, matutubos mo yung ticket. Ayan po yung simbahan, at mukhang magsasagawa po sila ng prosesyon para sa mahal na araw. Iyan na po yung Kalaklan Gate. Paglabas po natin dyan ay mayroon pong tulay, at pakalampas po ng tulay ay mararating po natin yung Old Highway. Yan po yung highway na nagdudugtong sa Zambales at Pangasinan. Pag labas po ng gate, pag kayo po'y kumanan, yan po'y patungo ng
Olongapo City proper. At pag kayo po'y kumaliwa, yan na po yung kalsada patungo doon sa iba pang bayan ng Zambales, katulad ng San Marcelino, Iba, San Narciso. At yan po'y tumatagos hanggang doon sa probinsya po ng Pangasinan, mga kabiyahero. Okay, ito na po yung dating highway. Kakaliwa po tayo rito upang marating po natin yung white truck. At yan po ating nasa gawing kanan, yan po yung public cemetery ng Olongapo City. Yan, napakarami pong nitso sa gilid na po mismo ng kalsada. Medyo napakarami pong kurbada at mga bangin sa lugar na ito. Kaya kailangan po pag kayo po'y magmamaneho, lalo kung gabi at maulan, kaunting ingat po. Ayan, napakalalim po ng mga bangin. Dagat po kasi yung nasa ibaba niyan sa gawing kaliwa. Marami po tayong makikitang mga public resorts sa lugar na ito. Halos sa gilid po ng kalsada, puro resort po yung ating makikita. Okay, ito na po yung papasok ng resort at
natatanaw na po natin yung gate mismo. Pero ang problema po ay talagang malayo pa po tayo. Nakita po natin na punong-puno na po nang nakaparada yung loob mismo ng parking area nila. May mga bus na rin pong nakaparada dito sa labas. Kung kaya't dito na lang po natin ibababa yung ating mga pasahero. At pagkababa po nila ay maghahanap na lang po tayo ng parking doon sa medyo malayo kung saan po tayo makakakuha. Okay, bueno mga kabiyahero, mula po doon sa Mandaluyong ay narating po natin itong white truck dito sa Subic. At mula po dito ay pansamantala po akong muling magpapaalam sa inyo at magbibigay ng isang pasasalamat sa pagsama ninyo sa biyahe ko. Bye-bye na po. Maraming salamat po.